Napagdesisyonan ng House Justice Committee na huwag buksan ang kahon na naglalaman ng tax record si Vice President Sara Duterte at kanyang asawa. Ipapaubayan na raw ang pagbubukas ito sa Senado na tatayo bilang impeachment court. Kaugnay naman sa banta umano ng bise laban sa Pangulo, may lead na raw ang NBI tungkol sa kinausap na hitman ng bise. May unang balita si Ian Cruz. Ipinalabas sa impeachment hearing ng House Justice Committee ang videong ito ni Vice President Sara Duterte. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May tuturing daw na inciting to sedition ang pahayag ng Vice Presidente ayon sa National Bureau of Investigation. Based on the investigation conducted by the NBI, complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. May tuturing din daw na grave threats ang ginawa ng pangalawang Pangulo. Ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Batay sa revised penal code, ang grave threats ay pagbabanta laban sa isang tao, sa kanyang dangal o ari-arian at sa kanyang pamilya. Nakitaan din daw ito ng NBI ng reasonable certainty of conviction. Sabi nga ng NBI, there is reasonable certainty of conviction against VP Sara on 1 count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng NBI na base sa kanilang pag-iimbestiga, may kinausap ng hitman si Vice President Duterte. We have leads already. We have some personalities that we are nagsusurveillance at sinusundan po namin. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. It's not been denied na mayroon pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. May kontrang manifestation naman si Representative Paulo Marcoleta. I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. Kasama rin daw sa iniimbestigahan ng NBI ang iba pang pahayag ng Vice Presidente, maging ni Davao City Mayor Baste Duterte. Just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. Wherein the Mayor Baste Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi, kuhain yung ulo. At dahil daw sa iba pang banta sa Pangulo, naglunsad ng task force ang NBI para imbestigahan ang lahat ng ito. Tinalakay rin sa pagdinig ng selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng bise at kanyang asawa na isinumite sa komite ng Bureau of Internal Revenue. Pinagbotohan kung bubuksan ito, pero sa huli, The motion to open the box is hereby denied. So ruled. 38 miyembro ng komite ang nag-no habang 6 naman ang nag-yes. Dapat makita na po sa puntong ito natin
Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Dapat pong mabuksan ang box na yan. Dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang. Ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may sabat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Pero giit na mga ayaw pabuksan ang kahon, kahit may kapangyarihan man ang komite na gawin ito, kailangan pa raw ba? The crucial question is, kailangan ba natin buksan? Para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. May nagsabi ring magpreno muna, baka gamitin ulit ito laban sa kanila. Opening this box, although we do believe has enough legal basis, might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. Naghain ng reklamo si Second Gentleman Mans Carpio dahil sa paglalabas ng kanilang financial transactions sa impeachment hearing. Nagpasa ang House Committee on Justice ng manifestation of support para sa mga kinasuhang kongresista kasama si Justice Committee Chair Jervil Luistro. Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. At ayon sa konstitusyon, lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan sa lahat ng oras. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News.